May nagtanong sa akin, kailangan pa ba namin itong ilapit kay Kapitan? Baka matulungan kanya magbayad. Dahil parang binabaliwala mo ang obligasyon mo utang. Huwag mo nang palakihin ang problema mo. At ngayon pa lang magbayad ka na. Dahil kapag umabot ito sa inyong kapitan, kasunod na ng letter of report na manggagaling sa aming kumpanya para mailakad ang aso o report ng lahat ng ginagawa mo sa aming company. Lahat ng proof ay ipapadala para mas mapabilis ang aksyon ng inyong barangay at maipatawag ka. Kasama ang mga idinamay mong tao sa pangungutang. Sinira mo ang pangalan mo sa maliit na halaga. Nakakahiya na po, Sir Ray. Tinext at tinatawagan nila ang contacts ko. Okay, napakagandang katanungan po nito, no? Pero bago po natin siya sagutin, imbitahan ko muna kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sagutin po natin at himayin itong katanungan pinadala niyo po sa akin. Okay, sabi po nila is ilalapit na raw ho nila kay Kapitan, no? Baka daw ho matulungan kayo ni Kapitan magbayad. Bakit? Ano kinalaman ni Kapitan dito? Bakit pa si Kapitan pagbabayarin? Luko-luko talaga. Mariusip. O diba? Bakit kailangan ilapit nila kay Kapitan? Naglabas na ho ang Supreme Court ng kautusan na hindi na ho sila tatangkilikin sa barangay, no? Kasi nga sila ho malaking kumpanya. Tapos ilalapit pa kay Kapitan. Itong mga to hindi nagbabasa ng batas eh. Di ba? Tapos pati si Kapitan dadami pa doon sa utang pagbabayarin. Luko-luko. Tapos sasabihin nyo pa, idadamay nyo pa yung yung mga isinama sa pangungutang. Wala naman dinamay yan. Anong dinamay? Sige nga, samantalang kayo ang nagnakaw ng ng mga detalye sa phone book, pati yung lokasyon. Lahat ng importanteng bagay doon sa telepono ng tao, ninakaw nyo. Diba? In-invade yung privacy. Tapos ngayon, ipananakot nyo na idinamay yung yung mga tao na ninakaw nyo sa phone book. Ba, matindi kayo, no? Yung kliyente pa ngayon ng tinatakot nyo. Samantalang dapat kayo ang matakot kasi kayo ang nagnakaw ng detalye. O, di po ba? Tignan nyo, huwag mo nang palakihin ang problema mo. At ngayon pa lang, magbayad ka na dahil kapag umabot ito sa iyong kapitan, kasunod na daw yung letter of report. Hindi ko maintindihan yung letter of report na manggagaling daw sa kumpanya nila para mailakad ang kaso o report ng lahat ng ginawa mo sa aming company. Ano ba ginawa nyo sa kumpanya nila? Wala naman kayong ginagawa, di ba? Hindi pa lang ho nakakabayad. Baka ho may dahilan kaya hindi pa nakakabayad. Kayong mga ola, kausapin nyo kasi ng maayos. Di ba? At saka magpag-utang kayo ng maayos. Kasi ho yan, no? Kung yung kliyente nyo na to, no? Yung nagtanong po, no? Alam yung kanyang obligasyon, ay hindi aabot sa ganyan. At lalo siguro baka hindi tinanggap yung utang. Kasi hindi nyo sinunod yung the Truth in Lending Act. Napaka-importante ho, no? Kung sinunod nyo, malamang walang utang sa inyo itong mga to. Malalaman na 7 araw lang. Tapos malalaman ganyang kalaki yung ibabawas nyo. Tapos malalaman ganyang kalaki yung interest pinapataw nyo. At malalaman ganyang kalaki yung penalty nyo. Wala mangungutang sa inyo. O diba? Kayo ang dapat inire-report. Kayo ang dapat kasuhan. Hindi the other way around na tatakutin nyo pa tong kliyente nyo na i-report. Mariusip. Letter of report. Bugo. Letter of report. Ano yun? Kasasabihin nyo pa rito, idadamay nyo pa yung yung mga idinamay sa utang. Sino dinamay sa utang?
Samantalang kayo ang nagnakaw na detalye doon sa telepono ng tao. So, kung hindi ba naman kayo mga loko-loko, ha? Bago magpursu ang utang, kailangan bigyan kayo ng permission sa phone book, sa messages, sa email, sa location, sa camera, kung ano-ano pa. Oh. Di ba? Anong kalokohan yun? Bakit kailangan ganun? Kahit saan mo kayong lending, financing o bangko magpunta, wala akong hihinging permission. Para saan yun? Para mangnakaw kayo. Diba? Ng detalye. Kunwari pa kayo, manghihingi kayo ng permission. Diba? Pero mali. Sa mali nyo ginagamit. Nakawin nyo yung laman ng phone book. Tapos tatawagan nyo at i-message nyo, i-harass nyo. Sige nga, tama ba yun? Walang kinalaman doon sa utang ng tao yun. Tapos idadamay ninyo. Sasabihin nyo pa, pag hindi nagbayad yung kliyente, sila magbabayad. Di mga bugok talaga kayo. Wala kayong karapatan maging kolektor. Pagkaganyan kayo maningil. Di ba? Tapos ayaw nyo pang i-inform yung mga kliyente nyo regarding dun sa utang. Hindi nyo dinidiscuss sa kanila kasi alam ninyo hindi tatanggapin yung utang. Dahil nga, ang laki ng interest, ang laki ng kinakaltas. 7 araw lang babayaran ha. Mariosep kayo. Laki ng penalty. Sino tatanggap ng utang na yan pagka diniscuss ninyo, di ba? Kaya hindi nyo siya dinidiscuss eh. Kayo dapat bigyan ng letter of report na sinasabi ninyo kung ano man yun. Bukod ang pamote. Tapos bukod doon, manghaharas pa kayo. Di ba? May prohibition na ng fair debt collection practices. Kung ano yung bawal, yun na sinusunod ninyo. Di ba? Puro kayo kamote. Pinadali na buhay natin ng SEC. Inilista yung bawal. Ano kayo ng kamote? Yung bawal ang sinusunod ninyo. Nakita nyo, sabi ng kliyente, bini-message nyo na yung mga contacts niya. Tinatawagan nyo na. Ano kinalaman ng mga yun? Ano kinalaman doon sa utang? Puro kayo kalokohan. Tapos meron pa. Gagawin nyo, ipopost nyo sa social media o sa web. Scammer alert. Di po ba? Tapos ipopost nyo pa sa barangay, website. Diba? Puro kayo gagawan nyo pa ng gagawan nyo pa ng GC. Marami kayong oras sa trabaho nyo no? Wala kayo ibang ginawa kundi mang walang yan ng tao no? Hindi kayo nagtatrabaho, naglalaro kayo Pwede nyo, kaya nyo gumawa ng group chat. Diba? Kaya nyo mag-post sa social media. Manong mangolekta kayo ng maayos. Diba? Maging productive kayo. Dami yung oras sa opisina sinasayang no? Hanga ako sa employer nyo. Masyado mahaba PC. Binabayaran kayo dahil sa kalokohang pinagagagawa ninyo. Sarap ng buhay nyo, no? Kung ako ganyan ang trabaho ko, hindi na ako papasok. Uwi na lang ako sa amin, matutulog na lang ako, wala pa ako na perwisyo. Diba? Hindi ba kayo nakukonsensya sa ginagawa nyo na yan? Grabe kayo. Lintik yung kawalang ang ginagawa ninyo Wala kayong puwang sa ganitong klase ng industriya. Sinisira nyo Kasi kayo mismong mga kolektor kuno ng OLA, ang gumagawa ng paraan para malugi yung kumpanyang pinapasukan ninyo. Kasi pag pinagpatuloy niyo yung pangharas, pananakot sa mga kliyente ninyo, wala magbabayad sa inyo. Dapat magpasalamat pa kayo sa akin. Kasi kinukumbinsi ko yung mga kliyente niyo magbayad dahil yun ang tama. Diba? Tama, kasi obligasyon nila may yung bayaran yung utang nila sa inyo Sa kahit na Basta nang hiram ng pera dapat bayaran.
Obligasyon yan eh. Tapos kayo babaragin nyo lang. Mga loko-loko kayo. Mahirap sa inyo eh. Kapakarami yung paraan para maningil. Diba? Kung yun ang ginagawa nyo, tamang paniningil, Jesus Maria Jose, malayo na ho narating ng kumpanya ninyo. Baka buwan-buwan may bonus pa kayo. Diba? Kasi napaka-convenient manghiram sa inyo eh. Oh. Ang problema nyo lang, hindi nyo dinidiscuss yung the truth in lending. Ang laki ng interest ninyo. Tapos nangaharas kayo. Diba? Tapos nangnanakaw pa kayo ng detalye. Lahat ng hindi tama, ginawa ninyo. Mario Joseph kayo. Magbago na ho kayo. Marami na ho online lending apps ang nagbago. Sumunod na ho kayo sa yapak nila. Yung ibang mga mga walang yang online lending apps, nagbago na sila. Marami na ho. No? Kaya kayo sumunod na rin. Kasi magsasara kayo talaga. Kasi wala kayo masisingil eh. Pagka pinagpatuloy niyo ang paghaharas niyo. Baka walang yanin yun. No? Doon sa nagtanong, ako pa ulit-ulit ko lang sasabihin. Pag-ipon ho kayo at bayaran niyo ho siya ng one time. Okay? Tapos, picturean niyo ho yung proof of payment ninyo, email niyo sila. No? Sabihin, tapos na ako sa inyo. At huwag niyo na ho sila ulit tatangkilikin. Huwag na ulit kayo manghihiram. Ano po? Kung gusto niyo ho talaga manghiram, doon kayo sa mga legitimate na lending, financing at bank. Ano po? At least doon po, malaki-laki na mahihiram ninyo. Mahaba pa ho yung termino at buwan-buwan po ang hulog. Hindi ho agaya nyo sa mga damuhong ulan na yan, for 7 days, bayad na kayo agad. Sasabihin lang ho nila 90 days. Pero doon sa unang 7 araw, halos babayaran nyo na yung buo. Diba? Puro kalokohan mo yung mga ola na yan. Huwag na ho kayo magpabiktima dyan sa mga yan. Sasakit lang ho ang ulo ninyo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ng aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.